GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa mga taga-Batanes, dapat maging I am ready sa bagyong Butchoy. Nakataas na roon ang babala ng bagyo. Ang iba pang panig ng Luzon at maging ang Visayas posible rin daw ulanin. Makibalita tayo kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Mark, magandang hapon mga kapuso. Nakataas na nga ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dyan sa may probinsya ng Batanes. Ayon sa Pag-asa, dapat po maging I am ready sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga darating na oras. Ang larawang ito naman ng bagyong Nepartak na may local ning na Butchoy ay kuha naman ng satellite ng US National Oceanic and Atmospheric Administration at dito makikita natin yung pinakasentro, pinakamata ng bagyong si Butchoy habang gumagalaw patungo dito sa may Taiwan at nandito po yung Luzon Island. Alas 2 ng hapon, namataan ng Pag-asa ang mata ng Typhoon Butchoy sa layo na lamang 730 kilometers dyan sa may silangan ng Calayan Island, probinsya ng Cagayan. Umaabot na sa 195 kilometers per hour na malapit sa gitna ang lakas ng hangin taglay ng bagyo at bugso na aabot naman ng 230 kilometers per hour. At kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang US Joint Typhoon Warning Center itinuturing ng isang super typhoon ang nasabing bagyo. Pero mga kapuso, magkakaiba po kasi ang sukatan ng iba't ibang weather agency kasama ng Pag-asa sa pag-classify sa mga bagyo. Sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos nitong bagyo patungo ng northwest at pinakamalapit na yung sentrong bagyo ay malapit bukas yan ng gabi at Friday night o Friday morning maaaring tumama ang sentrong bagyo dyan sa Taiwan, lalabas ang PAR sa araw ng Sabado. At dahil sa bagyong Butchoy, maalon ngayon sa mga karagatang sakop naman ng northern at eastern seaboard ng Luzon kaya iwasan po muna maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy na lumalakas naman ang hanging habagat o yung southwest monsoon. At sa wind forecast ng Metro Weather, makikita natin yung mga kulay pula na yan at kulay violet. Yan yung malakas na hanging habagat habang yung bagyo ay namamaybay dito sa may Philippine Sea. At yung sentro na yan, pagtama niyan sa may Taiwan, makikita natin na tatakip halos yung hanging habagat dito sa Luzon at sa ibang panig ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section. At base naman sa rainfall forecast, bukas yan, may mahinang ulang kakagad na maaasahan sa may western section ng northern at central Luzon. Pero pagdating ng hapon, halos Cordillera, Ilocos at buong central Luzon makakaranas ng mga pagulan. Sa southern Luzon, Mimaropa o Mindoro, Palawan, ang siya makakaranas ng mga pagulan na kung minsan ay malalakas dyan sa may Mindoro, maging dyan sa Calabarzon at sa Bicol region. Sa Visayas, western section, umaga pa lamang may pagulan na pagdating ng hapon. Eastern at ilang bahagi ng central part, makakaranas din ng mga pagulan. At sa Mindanao na kung saan hindi sila masyadong apektado ng hanging habagat, may mga pagulan sa umaga dyan sa may Zamboanga Peninsula, pero pagdating ng hapon, Caraga Region at Davao Region, maging ilang bahagi ng Northern Mindanao ay makakaranas ng mga ulan, dulot yan ng thunderstorm. At dito sa Metro Manila, umaga pa lamang, madaling araw, may tsansa na ng ulan, bukas yan. Pagdating ng hapon hanggang gabi ay meron pa rin pagulan, dulot yan ng thunderstorm at epekto na po yan ng hanging habagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.